Ayla's point of view. Alam ba ng parents mong andito ka ngayon sa bar? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Cass. Wala ako rito kung alam nila yon. Nakangising sagot ko bago nilagok ang alak na nasa baso. Huwag mo nang isipin ng parents ko. Nandito tayo para mag-enjoy. Sabi ko at tumayo sa kahinilang aking kaibigan papunta sa dance floor dahil naroroon na mga tao't nagsasaya. Sinabayan kong malaswang musika ng bar. Iginiling ko ang aking katawan na parabang ito na ang huli kong sayaw. Nang biglang nabunggo ako sa matigas na katawan ng kung sino. Iginiling ko ang aking bewang sa matigas niyang katawan at nang humarap ako ay napangiti nang makita ang gwapo't matangkad na lalaki. May kasama ka ba ngayong gabi? Mapang-akit nitong tanong sa akin bago ko pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. May nakikita ka bang kasama ko? Balik tanong ko sa kanya bago ikinawit ang parehong braso sa kanyang batok at ipinagpatuloy ang pagsasayaw. Dama ko ang kanyang katawan sa akin. Do you wanna spend your night with me? In my condo? Nakangising tanong nito sa akin bago bumaba ang kamay nito sa aking puwet. Agad akong umiling at dumistansya. No thanks, sabi ko at tinalikuran ng lalaki. Hindi ako ganun kabilis makuha. Pasaway man ako sa paningin ng mga magulang ko, hindi naman ako basta-bastang bumibigay. Kumbaga, hanggang landi lang ang kaya ko. Bumalik na ako sa table namin at wala pa rin dun si Cass. Nang may lumapit sa akin dalawang lalaki. Mag-isa ka lang? That's bad. Samahan ka na namin. Tanong ng isang lalaki sa akin sabay lahat ng shot glass na may lamang alak. May kasama ako pero umalis lang. Thanks. Tinanggap kong ibinigay nito at akmang iinumin na yon nang may umagaw. Gulat akong napatingin sa may gawa nun. Pare, ano bang problema mo? Bakas ang inis sa boses na tanong ng lalaking nagbigay ng alak sa akin sa taong umagaw noon. Umalis na kayo. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga bouncer. Nakita kong ginawa nyo. Napakaseryoso at tila galit ang boses na sabi nito sa dalawang lalaki. Bakas naman ng dismaya sa mga mata nito bago umalis. Inis kong hinarap ang lalaking hindi ko kilala. Sino ka ba't nangingialam ka? Mataray kong tanong sa lalaki. Natigilan ako nang matitigan siya sa malapitan. Matangkad, moreno, malaki ang katawan na panigurado. Kahit sinong babae ay maglalaway at malalaglag ang panty kapag nakita ito. May nilagay silang drug sa inumin mo. Gusto mo bang matagpuan ka ng hubot-hubad at wala nang dangal kinaumagahan? Sarkastikong tanong nito sa akin na siyang ikinalaki ng mga mata ko. Hindi ko alam na may nilagay sila. Thank you for saving me. Hindi ko alam ang gagawin kung hahawakan ko ba siya o bibigyan ng pera. Hanggang sa may pumasok sa aking isipan. Lalaki rin siya at karamihan sa mga lumalapit sa akin ay ito ang gusto. Walang pagdadalawang isip akong tumingkayad at hinalikan siya sa labi. Inilayo niya ako sa kanya at tinitigan. Huwag kang basta-bastang magtitiwala. Ikapapahamak mo yan. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng magulang mo. Sabi nito na parabang kapatid niya ako at inuutusang umuwi. Doon ako nakaramdam ng inis. Hindi man lang siya nagbigay ng komento sa ginawa kong paghalik sa kanya. Hindi ba ako marunong o masarap humalik? Uuwi ako kung kailan ko gusto. Thanks for your help pero pwede ka nang umalis. Pigil ang pagtataray kong sabi bago nagsali ng alak sa baso at ininom yon. Umalis ang lalaki nang hindi ko man lang nalalaman ang pangalan niya. Bago pa ako tuluyang malasing ay tinawagan ko na si Cass at umuwi. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng katok sa pinto ng kwarto ko. Ano ba? Ano bang kailangan nyo? Malakas at inis kong tanong sa taong bumubulabog ng tulog ko. Buksan mong pinto ng kwarto mo, Ayla. Huwag mong hintaying sirain kong doorknob mo. Boses yun ni Mommy. Bumuntong hininga ako saka bumangon sa kama at pinagbuksan siya ng pinto. Magulo pa ang aking buhok at masakit pa ang ulo dahil sa hangover. Ano na naman, Mommy? Walang ganang tanong ko. Hinarap naman ito sa akin ng iPad kung saan kitang-kita ang mukha ko habang sumasayaw sa bar. Ipaliwanag mo ito. Ilang beses ka na naming pinagsasabihan ng daddy mo. Napakatigas ng ulo mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo.
Hysterical na sumbat sa akin ng aking ina. Paulit-ulit na lang. Nakakarindi na ngunit ayokong maging bastos kahit na nahimik na lang ako. Nagsasaya lang naman ako. Ano bang masama dyan, Mami? Hindi ko pa rin maiwasang sumagot at depensahan ang aking sarili. Anong masama? Headline ka sa internet. Uni ka iha ng mga Salvador. Nakitang malanding sumasayaw sa bar at may kasamang lalaki. Halos sabunutan ako ni Mami. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasosyo ng daddy mo? Ang mga kaibigan at relatives natin. Napayuko na lang ako. Akala ko pa naman ay ako ang iniisip nila ngunit ang sasabihin pala ng ibang tao. Napagdesisyonan namin ng papa mo na sa lola at lolo mo muna ikaw maninirahan hanggat hindi ka nagpapakatino. Mariing sabi sa akin ni Mommy na para bang ang desisyon nila hindi na kailanman magbabago. Mom, paano naman ang buhay ko rito sa Maynila? Hindi ko kayang mamuhay sa probinsya. Huwag niyong gawin sa akin to. Magpapakatino na ako. Pakikiusap ko't bahagyang pinaluha ang mga mata para maniwala ang aking ina. Ayokong manirahan sa probinsya. No, Ayla. Sa ayaw at sa gusto mo, sa probinsyang bagsak mo. Hindi mo na ako ulit madadaan sa mga pakulo mo. Masungit na sagot ni Mami bago ako iniwang mag-isa sa kwarto. Nanghihina naman akong napaupo sa kama. Anong gagawin ko ngayon? Tulalang tanong ko sa kawalan habang halos maiyak sa inis na nararamdaman. Nang araw ding iyon ay ipinahatid na ako ni Mommy sa driver namin. Inabot ng higit 5 oras ang biyahe bago nakarating sa probinsya. Ma'am, kayo na pong magbitbit ng mga gamit nyo. Hindi ko na po kayo mahahatid sa loob. Sabi sa akin ng driver naming si Mang BJ. Pero paano ko naman po ito mabibitbit lahat? Naglalakihan yung mga gamit ko. Reklamo ko sa kanya sabay turo sa mga bagahe ko. Mahigpit kasing bili ng mami nyo na wag ko kayong tulungan oras na makarating tayo rito. Pasensya na, Mama. Aalis na ako. Mag-ingat po kayo. Magalang nitong sabi sa akin na halos ikapanghina ko na. Paano ko naman bibitbitin tong lahat? Nang makaalis ito, saka ko hinarap ang bahay ng aking lolo at lola. Kinalampag ko ang malaki at luma nilang gate. Tao po! Lolo! Lola! Nandito na po ako! Malakas kong sabi para marinig nila mula sa loob. Malaki at malawak ang bahay, kahit ito pa'y mukhang gawa sa sinauna. Lolo! Lola! Nandito na po ang maganda niyong apo! Muling sigaw ko't kinalampag ang gate. Ilang saglit lang ay mula sa loob ay may lumabas na matanda, ang aking lolo. Anita! Ang apo natin! Nandito na! Dinig kong anunsyo nito sa aking lola na nasa loob ng bahay. Nang marinig ay lumabas rin at sabay nila akong pinuntahan. Pinagbuksan ako ni lolo ng gate. Mabuti naman at nakarating ka ng maayos, apo. Kamusta ang biyahe mo? Tanong sa akin ng aking lola bago ko pinasadahan ng tingin. O siya, dalhin mo na yung mga gamit mo sa loob. Sakto't kakain na ng hapunan. Maayos naman po ang biyahe. Nakakapagod. Hindi niyo po ba ako tutulungang magbitbit? Tanong ko at ngumiti ng alanganin. Ay hindi, apo. Mahina na yung mga buto namin. 2 maleta at 2 backpack ang dala mo. Abay hindi namin kaya yan. Sagot ni lolo na ikinangiwi ko. Basta na lang nila akong iniwan at pumasok na sa loob. Ano ba namang buhay to? Simula na ba ng kamalasan ko? Inis kong tanong sa sarili bago kinargang 2 backpack at dinala sa loob. Saka binalikan ng 2 pang maleta. Pawis na pawis ako pagkatapos. Kaya mo naman pala eh. Hihingi ka pa ng tulong. Ayla, sa lugar na ito, marami kang dapat matutunan dahil hindi iepekto yung ugali mo sa amin. Lalo na sa uncle mo. Bungad sa akin ni Lola. Natahimik na lang ako. Ganun na lang ba talagang tingin nila sa akin? Masama bang mag-enjoy at sulitin ang kabataan ko? Uncle, wala hong nabanggit si Mama na kapatid niya. Nagtatakang tanong ko. Kapatid lang ba ng mama mo ang pwede mong maging uncle? Sarkastikong tanong sa akin ito. Umiling lang ako bilang sagot. Maya-maya nandito na yon. Ginabi na yun siguro sa bukid. Tara na't kumain na tayo, baka lumamig pa ang pagkain. Sumunod ako sa kanila sa hapagkainan. Maraming iniluto si Lola na putahe.
Bagamat malaki ang kanilang bahay ay wala akong nakikitang kasambahay nila. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang may dumating. "Oh, Ryder, mabutit nakauwi ka na," sabi ni Lolo sa bagong dating. Nang mag-angat ako ng tingin ay natigilan ako sa lalaking nakita. "Ikaw?" Gulat kong bulalas habang nakatingin dito. Kumunot ang noon ng lalaki na para bang inaalala niya ako. Para namang biglang nagkaroon ng buhay ang pagkatao ko sa isiping, nandito ang lalaking to na siyang nakakuha ng atensyon ko noong gabing yon. "Ako yung babae sa bar na iniligtas mo." Pagpapaalala ko sa kanya. Ngunit nilagpasan lamang ako nito at umupo sa katapat kong upuan. "Magkakilala kayo?" Tanong ni Lola sa akin at nakatingin. Nakangiti naman akong tumango. "Opo, Lola. Nagkita kami sa bar." Mapagmalaking kwento ko. Masama naman akong tiningnan ng lalaki. "Kadalaga mong tao nagpupunta ka ng bar? Paano kung may masamang loob doon?" Pangaral ni Lola na ikinayuko ko na lang at pinagpatuloy ang pagkain. Para namang pipi ang lalaking to at tahimik at halatang masungit. Nahuli akong matapos kumain dahil sa bagal ko sa pagmuya. "Ikaw ang maghuhugas ng pinggan." Baritonong boses na sabi nito na sa wakas ay narinig ko rin ang boses niya. "Ako? Bakit ako?" Kunot ang noong tanong ko. Hindi matanggap ang sinabi niya. "Buong buhay ko hindi ako inuutusan nila mami maghugas ng pinggan o sa gawaing bahay." "Nasa poder ka ba nila ngayon?" Seryosong tanong nito. Sina lolo't lola naman ay nakikinig lang. Walang balak na ipagtanggol ako. Umiling ako bilang sagot. "Kung ganun, kumilos ka sa gawaing bahay." Sabi nito at tumayo bago ko iniwang nakanganga. La, wala man lang ba kayong sasabihin o gagawin? I don't even know how to wash this pero paghuhugasin niya ako. Tukoy ko sa mga pinggan na nagbibigay sakit ulo sa akin ngayon. Napailing na lang ang dalawang matanda sa akin. "Sumunod ka na lang sa kanya. Aralin mo kung hindi mo alam. Siya ang didisiplina sa iyo nang sa ganun ay matuto ka." Napapailing na sabi ni Lola. Saka tumayo at umalis sa hapag kasama ni Lolo. Nakakainis! I swear, magagantihan din kita. Ayaw mo kong pansinin na. Well, to tell you, wala pang nakakahindi sa alindog ko, no? Not even you, Uncle Ryder. Kigil kong sabi sa sarili habang inis pa rin nagliligpit ng pinagkainan. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-search sa YouTube ng tutorial sa kung paano maghugas ng pinggan. At salamat naman dahil gumana. Patapos na ako nang dumating siya sa kusina. "No thanks kung gusto mong tumulong. Tapos na akong maghugas ng pinggan." Mataray kong sabi sabay punas ng aking kamay. Tiningnan lang ako nito bago binuksan ang ref at kumuha ng malamig na tubig. "Pakikuhanan mo nga ako ng baso." Utos nito. "Ano? Ba't naman kita susundin?" Sa lubong ang kilay na tanong ko. Malalim ang mga matang tiningnan niya ako. "Uncle Ryder ang itawag mo sa akin. Hindi ka ba marunong gumalang? Kuhanan mo ko ng tubig o sa labas kita patutulugin." Walang bakas ng pagbibirong tanong nito. Labag man sa loob ay sinunod ko ang utos niya at inabot sa kanya ang baso. "Bakit ba napakasungit mo sa akin, Uncle Ryder? Ano bang nagawa ko? Bitin ba ang kiss ko nung nakaraan?" Nakangising tanong ko at lumapit sa kanya. "Tumahimik ka nga. Ayoko ng batang pasaway." Madiing sabi nito sabay iwas tingin. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. "Bata? Hindi na ako bata para sabihin ko sa'yo. 22 years old na ako." Pagdidiin ko sa sariling edad at namewang pa sa harapan niya. "Tsk, matulog ka na." Sabi nito at akmang lalagpasan ako nang harangan ko siya. "Uncle ba talaga kita?" Naniniguradong tanong ko. "Ba't mo na itanong? Ano sa tingin mo?" Balik tanong niya sa akin. "Wala lang. Iniisip ko, baka may pag-asa." Biro lang naman sanang sinabi ko ngunit mukhang sineryoso niya. Dahil mas dumilim ang tingin niya sa akin. "Huwag kang magsalita. Baka hindi mo mapanindigan kapag pinatulang kita." Seryosong sabi niya bago ko iniwang tulala sa sinabi niya.
Sa sumunod na araw, unang tilaok pa lang ng manok ay nagising na ako. Paano ba naman kasi, kinakalampag na ang pinto ng kwartong tinutulugan ko. Ayla, gumising ka na't naghihintay ng Uncle Ryder mo dahil sasama ka sa kanya sa bukid. Dinig kong malakas na boses ni Lola na siyang gumising sa natutulog kong diwa. Naimulat ko ang mga mata nang wala sa oras nang marinig ang sinabi niya. Bukid! No way! Hindi ako pupunta! Mahinang bulong ko sa sarili at nagpanggap na walang narinig at nagtulog-tulugan. Napangiti ako nang wala nang marinig na ingay. Ngunit saglit lang yon dahil rinig kong pagkalampag ng lock ng pinto ko. Gumising ka nga dyan. Kung ayaw mong kalad ka rin kitang palabas ng kwarto mo. Halos manigas ako sa kinahihigaan nang marinig ang malamig niyang boses. Napanguso ako't napabangon saka siya masamang tinignan. Ano bang kailangan mo, Uncle Ryder? Umagang umaga? Reklamo ko bago tumayo mula sa aking kama at hinarap siya. Pinasadahan ito ng tingin ng katawan ko na tanging terno sating sando at short ang suot kong pantulog. Mag-agahang ka na't maligo. Pupunta tayo ng bukid at magpapatubig. Sagot nito sa akin na hindi inaalis ang tingin. At sa tingin mo, Uncle, magpapapunta mo ko? Huh? Nakangising tanong ko. Nagulat ako nang umisi siya at naglakad palapit sa akin. Napaatras ako ngunit patuloy siya sa paglapit. Kaya't panay ang atras ko hanggang sa nasa likuran ko ng kama at mapaupo ron. Nang ilang hibla na lang ang lapit namin ay yumuko siya at pinantayan ang mukha ko. Sinusubukan mo talaga ako, no? Hindi mo gustong gagawin ni Uncle Ryder sa isang pasaway na katulad mo. Kaya lahat ng utos ko susundin mo. Paos na boses na sabi niya habang nakatitig diretso sa aking mga mata. Napalunok ako nang halos magdikit ang aming mga labi. Hinahamon mo ba ako, Uncle Ryder? Matapang ngunit mahina akong tanong. Ninisihan lang ako nito bago pinasadahang muli ng tingin ng aking katawan. Bakit hindi tayo maglaro? Ang sino mang maunang mahulog sa apoy ng pag-ibig ay siyang talo. Napakagatlabi ako sa kanyang sinabi. Alam ko ang kanyang ibig sabihin. Nagbigay sabik sa akin ang sinabi. Gusto ko yun. At hindi ko hahayaang matalo niya. Deal! Sisiguraduhin kong sa ating dalawa, ikaw ang mauudang mahulog sa apoy ng pag-ibig na siyang sinasabi mo. Hinawakan niya ako sa panga na tila ba nang gigigil at hinalikan ang aking labi. Napapikit ako at tinugon ang kanyang mainit na halik. Ngunit agad na nadismaya nang siya'y lumayo. Talaga? Sa tingin mo sino mauuna? Napaka-agresibo mo. Maligo ka na't kumain. Aalis na tayo. Huling sabi nito bago ako iniwan sa aking silid. Napapangiting na pailing na lang ako bago tumayo para maghanap ng maisusuot at naligo. Naabutan ko siya sa sala. Kumakain ng agahan. Asan sila lolo't lola? Tanong ko bago umupo sa kanyang tapat at nagsandok ng pagkain. Bakit ganyan ang suot mo? Sa halip na sagutin ay, tinanong ako nito tungkol sa suot ko. Bakit? Ano bang problema sa suot ko? This is what you call fashion. Pairap kong sagot. Wala namang mali sa suot kong denim shorts at fitted black sando. Pinarisan ko pa nga ito ng boots ko. Sa bukid tayo pupunta. Hindi sa kung saan kaya't magpalit ka. Gigil nitong sabi sa akin na parabang isa akong napakalaking problema. Hindi ko na lang siya pinansin at pinagpatuloy ang pagkain. Ayla! May pagbabanta na sa kanyang boses nang banggitin ang pangalan ko. No! Ito ang susuotin ko kung gusto mong sumama ako. Matigas kong sabi. Napabuntong hininga naman to. Good boy, Uncle Ryder. Nakangising sabi ko nang wala siyang magawa sa kagustuhan ko. Nang matapos kumain ay tumayo na ako at iniligpit ang pinagkainan namin. Laking gulat ko nang tumayo siya at hulihin ang bewang ko. Saka binuhat at pinaupo sa mesa. Uncle Ryder! Gulat kong sabit na pahawak sa kanyang balikat sa takot na mahulog. Ikinawit ko rin ang aking paa sa kanyang bewang. Anong ginagawa mo? Ang ayoko sa lahat ay ang pasaway. Noong nakaraan mo pa sinusubok ang pasensya ko. Dapat bang parusahan kita? Barito ng boses na tanong nito.
Ang kamay niyang nasa aking bewang ay marahang humahaplos pa ibaba sa aking shorts. Naitikom ko ang aking bibig bago tumango sa kanya. Nasasabik sa parusang ibibigay niya. Binuksan niya ang zipper ng aking shorts at ipinasok roon ang kanyang maugat na kamay. Napapikit ako nang hagurin niya ang aking gitna't laruin. Uncle, baka may makakita. Nanghihinang bulong ko habang mahigpit ang kapit sa kanyang balikat at dinidiin ang sarili sa kanyang daliri. Nang matapos ako'y halos manghina ako. Napasandal ako sa kanyang dibdib. Inalis niya ang kanyang kamay at nanatiling nakatingin sa akin habang dinadala ang sariling daliri sa bibig at parang matamis na pagkaing dinilaan yon. Namula ako at nag-iwas ng tingin. Ayusin mo ng sarili mo. Aalis na tayo. Sabi nito at basta na lang akong iniwan sa hapag. Para akong kinapos ng hininga sa nangyari. Hindi ko lubusang maisip na ganun siya kabilis. Agad akong sumunod sa kanya matapos maayos ang sarili na para bang walang nangyari sa pagitan namin. Nadatnan ko siyang nakasakay sa isang motor. Diyan ba tayo sasakay, Uncle Ryder? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi naman kasikatan at mamahalin ng ganong motor. Mukhang mumurahin pa nga. Oo, kung ayaw mo, lakarin mo. Balik nito sa pagiging masungit. Umiling lang ako at umangkas sa kanyang likuran. Iniyakap ko ang aking braso sa matigas ng tiyan. Nang makarating kami sa bukid ay may mga taong naroroon na siyang nagsasaka rin. Yan bang pamangkin mo, Ryder? Opo, manang. Magalang na sagot nito ngunit seryoso pa rin. Ngumiti naman ako sa mga tao at kumaway bilang paggalang. Natigil lang nang hilahin ako ni Uncle Ryder. Wait! Huwag kang mabilis, maputik kaya. Reklamong sigaw ko. Sinabing bukid ang pupuntahan kaya anong inaasahan mo? Sarkastikong tanong niya na ikinatahimik ko na lang. Halos wala akong naitulong dahil pinanonood ko lang siyang gumawa ng gawaing bukid. Bakit ba kasi sinama-sama mo pa ako rito? Wala naman akong alam sa gawain dito. Palatak ko saka inalis sa ulo ang sombrero na para sa mga magsasaka. Mas panatag ako kung kasama kita. Wala kang kasama sa bahay. Sagot lang nito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Umupo na lang ako sa nakitang kahoy at saka siya pinanood. Uncle, bakit nung gabing yun? Nasa bar kayo? Hindi ko maiwasang hindi maitanong ng maalala ang gabing yun. Hindi lang ikaw may karapatang magpunta sa ganung lugar. Kaya wag mo na akong kulitin. Masungit na sagot nito. Ayaw na naman akong pansinin samantalang kanina. Natutuwa to sa pagkain sa akin. Pareho kaming natigil sa pagditiga nang may marinig na boses babaeng tumatawag sa kanyang pangalan. Hi, my baby rider! Matinis na boses na sabi ng babaeng ngayon ay naglalakad papalapit sa gawin namin. Napakunot ang aking noo matapos siyang pasadahan. Nakasuot to ng short na basta nalang kinuha sa sampayan at halos makita ng singit nito. Sa damit naman ay t-shirt ngunit maluwag ang bandang cleavage, kaya't kitang malalaki nitong hinaharap. Agad akong nakaramdam ng inis para dito. Marami nga namang higad sa bukid. Sadya kong pagpaparinig para marinig ng kung sino mang babaeng ito. Ah, Ryder, sinong babaeng yan? Huwag mong sabihing pinagpalit mo ako sa bata ah. Kunwaring paawa na sabi ng babae kay Uncle Ryder. Excuse me? Mataray ko tong hinarap. Hindi na ako bata. Mukha lang akong bata. I'm his niece. Ikaw, sino ka ba? Masungit kong tanong at tumayo. Hula ko ay hindi nalalayo ang edad ng babae kay Uncle. Hindi ako natutuwang may ibang babae pala sa buhay nito. Ah, ikaw palang soon-to-be pamangkin ko eh. Ako kasi ang soon-to-be wife ng uncle mo. Matamis na ngiting sabi nito sa akin na ikinairap ko. At ikinatingin ko kay Uncle Ryder na ngayon ay mukhang natutuwa sa nangyayari. Well, I don't like you to be his wife. Dahil wala siyang ibang pwedeng maging asawa maliban sa isang babae. Mariin kong sabi at may pagmamalaki. Pagkatapos nun ay tinalikuran ko na sila at nagtungo sa kubo, kung saan nagpapahinga mga magsasakang kasama namin. Sino ba yun at masyadong malandi? Gigil kong tanong sa sarili. Nagulat ako nang may lalaking tumabi sa akin.
At sino ka naman? Ako si Gio. Isa sa namamasukang magsasaka sa lolo't lola mo. Bakit? Masama yata ang timpla mo ah. Hindi bagay sa maganda mong mukha. Nakangiting sabi nito. Mukha namang mabait. Tinuro ko naman ang kinaroroonan ng dalawang malandi na hanggang ngayon ay nag-uusap pa. Kilala mo yung babaeng kausap ni Uncle Ryder? Tanong ko. Siya si Isabel. Matagal na yung may gusto kay Kuya Ryder pero palaging hindi pinapansin. Kwento niya. Hindi pinapansin pero magkausap sila ngayon. Palatak ko saka umismid na ikinakibit balikat lang nito. Hula ko naman ay kaidaran ko lang si Gio. Mabuti naman ay kahit papano may makakausap akong ibang tao. May gagawin ka ba mamayang hapon? Tila nahihiyang tanong niya sa akin. Agad akong umiling. Wala, bakit mo naman naitanong? Gusto sana kitang ayaing magpunta ng plaza para manood ng liga. May mga nagtitinda rin doon ng pagkain. Huwag kang mag-alala, libre ko. Tila nag-aalangan pa ito ngunit lakas na loob na nagsabi sa akin. Ngumiti ako saka tumango. O sige, puntahan mo ako sa amin ha. Hihintayin kita. Lumiwanag naman ang mga mata nito sa aking sinabi. Salamat. Akala ko hindi mo ako pauunlakan. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nawala ngiti ko nang matanaw si Uncle Ryder na madilim ang mga matang nakatingin sa akin. Pabalik na ito kasamang haliparot na sa Isabel. Uuwi na tayo. Sabi nito pagkarating. Hindi ko to sinagot. Bagkos. Tumayo na lang ako at nanguna sa kanyang motor at doon siya hinintay. Makikisakay sana ako kaso may angkas ka na. Wag na lang, sa susunod na lang pala. Malanding sabi ni Isabel na kung makalingkis kay Uncle Ryder, ay akala mo isang ahas. Pwede ka namang umangkas, basta sa gulong ka. Hindi ko napigilan ang bibig ko at nasabi ko yon. Dahilan para mas sumamang tingin sa akin ni Uncle. At umaktong tila sobrang nasaktan ng babae na mas ikinainis ko ng sobra. Sa susunod na lang ulit Isabel, mauna na muna kami. Paalam ni Uncle sa babae saka umangkas sa motor. Dahil sa biglang pagpapaandar nito ay nagulat ako at otomatikong napayakap sa kanyang tiyan. Ano ba Uncle? Hysterical kong tanong sa kanya. Huwag kang nakikipag-usap ng ganun sa ibang tao. Hindi yun maganda. Sermon nito na ikinairap ko na lang. At huwag ka na ulit makikipag-usap sa lalaking yun. Hindi ka na ulit sasama sa bukid. Madiing sabi nito at mas binilisan ang pagmamaneho. Dahilan para mas mapayakap ako sa kanya sa takot na mahulog. Nang makarating kami sa bahay ay naroroon na sila lolo't lola. Meron na ring nakahandang pagkain. Kumain na kayong dalawa. Kamusta naman ang bukid natin? Tanong ni Lolo. Maayos naman po. Mas maganda ang aanihin natin kapag lumaki na ang mga pananim. Sagot ni Uncle Ryder. Ako naman ay napagod at naupo na lang sa sofa. Maligo ka na muna, Ayla, bago ka kumain. Napakadungis ang suot mo. Umiiling na sermon ni Lola. Doon naman ako napatingin sa aking katawan at napangiwi. Ang makinis kong hita ay nabahiran ng putik at ang aking boots ay maraming putik na natuyo. Mabilis akong tumayo't nagpunta sa aking kwarto at naligo sa banyo. Asan na ba kasi yung mga damit ko pang bahay? Tanging tuwalya ang tapis ko sa aking katawan nang lumabas sa banyo at naghahanap ng maisusuot. Nakita ko naman ang hanging sando at short shorts. Maganda ito dahil presko. Nang lumabas ako ay wala na sila lolo't lola. Mukhang umalis na naman. Uncle, saan sila nagpunta? Tanong ko. Kumakain na ito. Hindi man lang ako hinintay. Bakit bang hilig mong magsuot ng ganyan? Salubong ang kilay niyang tanong. Nung si Isabel ang nagsuot ng malaswa, hindi ka naman nagreklamo. Bakit? Dahil ba mas malaki ang hinaharap niya? Inis kong kumpara dito saka nagsimulang kumain. Kaya naman pala kampante ito sa laro dahil may iba itong nagugustuhan. Iniisip ko tuloy kung may nangyari na ba sa pagitan nila. Hindi ko ganun tignan si Isabel. Isa lang siyang kaibigan. Nagseselos ka ba? Nakangising tanong niya sa akin na ikinatigil ko bago sumandal sa kinauupuan. Bakit naman ako magseselos, Uncle Ryder? Taas kilay kong tanong saka tumayo't nagpunta sa sala at binuksan ng TV para manood. Nakaka-bad trip?
Ako magseselos? Mahinang tanong ko sa sarili saka napailing-iling habang natatawa. No way! Hindi ko namalayang nakatulog na pala ako dito sa sofa. Nagising ako dahil sa kalampag ng kung sino sa gate. Uncle Ryder? Tawag ko para sana ito nang magbukas ngunit walang sumasagot. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang tumayo at pagbuksan to. Hapon na pala, hindi ko man lang namalayan dahil sa pagkakatulog. Natanaw ko si Gio mula sa labas ng gate. Doon ko lang naalalang sinabi niya kanina. Ngumiti ako at pinagbuksan siya. Kagigising ko lang pasok ka. Hintayin mo ako rito sa sala, magbibihis lang ako. Sabi ko at pinaupo siya sa sofa. Nasaan si Kuya Ryder at ang lolo't lola mo? Tanong niya. Nagkibit-balikat lang ako bago pumasok sa aking kwarto para magbihis. Nang matapos ay saka ako lumabas. Tara na? Ngumiti naman to saka tumango. Nilakad lang namin ang plaza dahil lang sabi nito, malapit lang naman. At tama nga ito. Dahil tanaw na agad namin ang plaza kung saan merong mga naglalaro na at mga nagtitinda. Marami na rin mga tao. Ganito ba rito? Hindi ko maiwasang itanong. Ngayon ko lang masubukang manood sa mga ganito. Inilibot kong tingin. Naghiyawan ng mga nanonood sa laro ng maka 3-point shoot ang naglalaro. Tuwing piyesta may ganitong palaro sa amin. Nagugutom ka ba? Tara, kumain muna tayo. Alok nito na ikinatango ko. Gusto ko rin masubukan ang pagkain nila. Anong tawag dyan? Kunot noong tanong ko. Tusok-tusok kung tawagin namin. May fishball, kikiam, hotdog at kwek-kwek. Nakangiting sabi nito sa akin. Saka humingi ng plastik na baso at tumuhog ng mga pinagsasasabi niya at inabot sa akin. Lagyan mo ng gusto mong sausawan. Tulala naman akong tumango sa kanya. Paglingon ko sa aking harapan ay natanaw ko si Uncle Ryder. Nakatingin to sa akin habang seryosong seryoso. May pagbabanta sa mga mata nito bago ko tinalikuran. Nandito pala to, hindi man lang ako ginising kanina para isama. Kasalukuyan kaming nakaupo ni Gio sa bench at kumakain ng binili niyang pagkain. Bakit ka pala napunta rito? Tanong niya sa akin. Napaisip tuloy ako kung dapat ko bang ikwento ngunit sa huli, sinabi ko rin. Pinalayas ako ng mga magulang ko dahil ang tigas daw ng ulo ko at pasaway. Nakangising kwento ko. Ang hindi nila alam, kaya ako ginagawa yun dahil gusto ko lang ng atensyon mula sa kanila. Panay kasing negosyong priority nila Nakalimutan na yatang may anak sila. Mapait ang ngiting sabi ko. Papadilim na kaya tumayo na ako nang matapos kaming kumain. Patapos na rin ang laro. Maraming salamat dito, Gio Babawi ako sa susunod kapag binalik ang pera ko. Tumangulang ito saka tumayo at nagsimula kaming naglakad pa uwi. Iahati daw ako nito. Natigilan kaming dalawa sa paglalakad nang may humintong sasakyan sa mismong harapan namin. At lumabas ang armadong lalaki na may itim na takip sa mukha. Anong kailangan niyo sa amin, ha? Lakas loob na tanong ni Gio sa mga kalalakihan. Wala kaming kailangan sa'yo. Pero sa babaeng to, meron. Nakakatakot na boses na sagot ng lalaki. Bago ko hinila at sapilitang isakay sa van. Ano ba? Bitawan niyo ako! Gio, tumakbo ka na! Sigaw ko at pilit na nagpupumiglas. Ngunit tuluyan na nila akong naisakay at naisarang pinto. Nakita ko pa kung papaanong sinikmuraan ng isang lalaki si Gio bago tuluyang umalis ang sasakyan. Naluluha ako habang masamang nakatingin sa mga dumakip sa akin. Ano bang kailangan niyo sa akin at kinuha niyo ako? Wala kayong mapapala sa akin. Pagmamakaawa kong sabi. Manahimik ka kung ayaw mong saktan ka namin. Sigaw pabalik na sabi ng lalaki na mas ikinaiyak ko. Kung hindi sana ako iniwan ni Uncle Ryder, ay hindi mangyayari ito. Uncle Ryder. Mahinang bigkas ko sa pangalan niya. Umaasang sana marinig niya ako't iligtas. Halos kalahating oras yata ang ibinyahe bago ito huminto sa abandonadong gusali. Nakakatakot at hindi gaanong maliwanag. Sapilitan nila akong ibinaba ng sasakyan at kinaladkad papasok sa lumang gusali. Ang ganda pala nitong anak ni Mr. Salvador, sabi ng isang lalaking may hawak sa akin. Nagpupumiglas ako rito ngunit mas humigpit ang hawak niya sa akin.
Huwag mong pagdidiskitahan yan, pare. Lagot tayo kay boss. Gagamitin pa yan. Sagot naman ng isang lalaki. Hindi ko maintindihan kung bakit ako dinakip at kilala nilang aking ama. Dinala nila ako sa isang kwarto at pasalampak na ipinaupo sa isang upuan at saka itinali. Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Pakikiusap ko. Pigil ang sariling humikbi sa takot na pwedeng mangyari. Ngunit tawanan lang nilang sagot sa pakiusap ko. Andiyan na si boss. Anunsyo ng isang lalaki. Gumilid naman ang mga nakapalibot sa akin at pumasok ang isang may katandaang lalaki. Sa wakas, nakuha ko rin ang tagapagmana ng Salvador. Baka sakaling bayaran na ako ng magaling mong tatay. Ngayong hawak ko ng unika iha niya. Nakangising sabi nito. Lumitaw tuloy ang kulay dilaw nitong ngipin at maitim na gilagid. Nakakatakot. Ano bang kasalanan ng daddy ko sa inyo? Pakawalan niyo na ako. Lakas loob kong tanong sa kanila. Ako lang naman ang nakalaban ng daddy mo sa sugal. Laban ng laban, hindi naman pala patas magbayad. Galit nitong sabi sa akin. At para bayaran ako ng magaling mong ama, kinuha kita. Walang pakialam sa akin yun. Kaya nga ako andito dahil pinatapon niya ako. Mahinang boses kong sabi. Iyon ang alam mo. Dinala ka sa probinsya para ilayo sa akin. Humahalakhak nitong sabi at saka ako malakas sa sinampal dahilan para mapadaing ako at mapaluha sa sakit. Rider's point of view. Sinundo ko sila nanay at tatay sa kabilang barangay. Kaya iniwan ko si Ayla. Nadatnan ko pa ito kaninang nasa plaza kasamang tauhan naming si Gio. Nang makauwi kami, gulat naming naabutan ng binatang si Gio sa labas ng gate. Tulala ito at halatang takot na takot. Iho, anong ginagawa mo rito sa labas ng gate namin? Tanong ni nanay kay Gio. Kasama ko po si Ayla eh. Nung biglang may humarang sa aming van at dinakip siya, hindi ko po siya natulungan dahil sinuntok ako ng mga kalalakihan. Takot na takot at nanginginig itong sumbong. Agad na nilukob ng galit at pag-aalala ang puso ko. Nay, tay, papasukin niyo muna siya sa loob at pakalmahin. Tatawagan ko lang ang magulang ni Ayla. Seryosong sabi ko bago tumalikod at dinayal ang numero nila. Ryder, mabuti at tumawag ka. Anong nangyari sa anak namin? Ang sabi mo mapoprotektahan mo siya sa poder mo. Tumawag ang kalaban kong si Tomas. Kinuha niyang kapalit ang anak ko kung sakaling hindi ko siya babayaran. Nag-aalalang bungad sa akin ng ama ni Ayla. Napakuyom ang kamao ko sa matinding galit. Ako nang bahalang magbigay ng bayad. Binigay ba nilang address? Pigil ang galit kong tanong. Oo, ite-text ko sa'yo. Pagkatapos mong makuha ang anak ko, saka lulusob ang mga pulis. Pakiusap lang. Iligtas mong anak ko, Ryder. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Nagmamakaawang boses na sabi nito sa akin. Malalim akong bumuntong hininga pagkapatay ng tawag. Ang totoo niyan ay hindi naman ako tunay na uncle ni Ayla. Hindi ko siya kamag-anak. Isa lamang akong pinagkakatiwalaan at kasosyo ng kanyang ama sa negosyo. Matapos kong kumuha ng malaking halaga ng pera sa aking kwarto at mailagay sa bag, ay sakto namang natanggap ko ang address kung saan nila dinala si Ayla. Pagkatapos ay nagtungo ako sa likod bahay. At doon kinuhang mamahalin kong sasakyan na siyang tinatago ko. Hintayin mo ko, Ayla. Darating ako para bawiin ka't iligtas. Mahinang pakiusap ko sa sarili. Saka doble ang bilis na nagmaneho patungo sa lugar na yon. Nang marating ko ang abandonadong gusali ay sinalubong ako ng mga tauhan na nagpakidnap at tinutukan ng baril. Nandito ako para ibigay ang pera. Padaanin niyo ako. Walang emosyon kong sabi. Nagkatingin na ng mga ito bago ako pinadaan, ngunit nanatiling nakasunod sa akin. Boss, andito na yung tutubo sa kinidnap natin. Anunsyo ng kasama kong lalaki nang makarating kami sa isang silid. Inilibot ang tingin sa kabuuan at unang dumako yun sa babaeng nakaupo sa silid at umiiyak na nakatingin sa akin. Uncle Ryder! Sigaw nito sa pangalan ko. Kirot at galit sa aking dibdib ang nararamdaman. Wow! Nandito ng perang hinihintay ko? Sa wakas nagbayad naman! Nakangising sabi ng matanda. Mukhang ito ang mastermind. Pakawalan niyo na siya.
bago ko to ibigay. Matigas at mariin kong sabi. No, pera muna bago siya. Kung ayaw mo ng gulo. Hindi pa dadaig ang matanda. Masyadong sigurista. Muli akong napalingon kay Ayla. At doon ko napansin ang namumulang kanang pisngi niya. At may maliit na dugo sa gilid ng kanyang labi. Anong ginawa niyo sa kanya? Galit kong hinarap ang matanda. Pinatahimik ko lang naman. Masyadong iyakin eh. Tumatawang sabi nito. Naikuyom ko ang kamao ko ngunit pilit pinakakalma ang sarili dahil walang mangyayari kung uunahin ko ang galit. Kalagan niyo muna siya bago ko iabot ang pera. At kapag nakuha niyo na, saka ko siya kukunin. Mariing sabi ko bago ibinaba ang bag. Agad naman itong kinuha ng isa sa mga tauhan nito at binuksan para tignan ang laman. Confirm boss, pera ang lahat. Pagkumpirma ng isa sa tauhan nito. Nang kalagan nila sa Aylay, patakbo akong lumapit dito. You okay? Masakit ba? Mababa at nag-aalalang boses kong tanong bago siya niyakap. Dumating ka. Paano mo ko nahanap? Paano kung mapama ka? Malat ang boses nitong tanong sa akin. Namumugto na rin ang mga mata nito. Huwag ka na mag-isip. Ang importante nakarating ako. Pagpapakalma ko ngunit natigil nang makarinig kami ng pagkasa ng baril. Anong ibig sabihin nito? Sa tingin mo paaalisin pa namin kayo ng buhay rito? Matapos niyong makita ang pagmumukha ko? Nakangising tanong ng matanda. Ramdam ko ang paghigpit ng yakap sa akin ni Ayla. Ang takot niya at ang mahinang pagbulong niya sa aking pangalan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko sila kakayanin at posibleng mapahamak si Ayla kung manlalaban ako. Kaya niyakap ko ang buong katawan ko sa kanya para maprotektahan siya. Ngunit bago pa man makalabit ang gatilyo, ay may nauna nang nagpaputok. Mga pulis to! Itaas niyo ang mga kamay niyo at sumuko na kayo! Malakas na boses ng isang police officer. Nakahinga ako ng maluwag at mabilis na hinila si Ayla patayo matapos sipain ang pinakamalapit na lalaki. Gumilid na kami at pasimpleng naghanap ng pwedeng madaanan para hindi madamay sa barilan. Muli kong hinila si Ayla palabas nang makakita ng tiyempo. Natigil kami sa pagtakbo nang mapatid siya dahil sa pangihina ng tuhod. Mabuti na lang at nakalayo na kami ngunit dinig pa rin ang barilan. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Nangihinang sabi nito. Pinantayan ko siya at kinarga. Magiging maayos din ang lahat. Pagpapalakas loob ko sa kanya at muling naglakad habang karga siya. Nakalabas kami sa gusali at sa labas ay may ilang pulis na naghihintay. Sir, kailangan namin siyang kuhanan ng statement, sabi ng isang pulis. Umigting ang aking pangasagalit. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan niya? Ako na lang ang kausapin niyo dahil alam ko ang nangyari. Mariing sabi ko bago din nila si Ayla sa sasakyan. Dito ka na muna. Kakausapin ko lang saglit ang mga pulis. Paalam ko sa kanya ngunit mahigpit ang kapit niya sa akin. Huwag mo kong iwan. Pakikiusap niya. Baka saktan nila ako eh. Inayos ko ang ilang takas na hibla ng kanyang buhok. Wala nang mananakit sa'yo. Andito lang ako. Tahan na. Huwag ka nang matakot. Pagpapakalma ko sa kanya bago hinarap ang mga pulis at sinenyas ang lumapit para dito na ako kausapin. Dahil hindi ko magawang iwan si Ayla. Matapos makipag-usap ay pumasok na ako sa loob ng kotse. Naabutan ko siyang natutulog na. Kinuha kong jacket ko at itinakip sa kanyang katawan bago siya hinalikan sa noo. Rest for now, baby. Bulong ko bago binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho ng pauwi. Nang makarating kami sa bahay ay agad namin siyang inasikaso, binihisan at pinalitan. Ginamot ko rin ang sugat sa gilid ng kanyang labi at ang namumula niyang pisngi. Nang gabing yun ay sa kanyang tabi ako natulog para mabantayan siya at maalagaan. Ayla's point of view. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Masakit pa rin ang aking pisngi dahil sa lakas ng pagkakasampal. Hindi ko nga rin akalaing makakatakas ako doon. Teka, ano ba tong matigas na bagay sa aking tiyan? Tanong ko sa aking sarili bago bumaba ang tingin. Namilog ang aking mga mata sa gulat nang makita ang pamilyar na braso ni Uncle Ryder.
At hindi nga ako nagkamali nang tingnan ko ang mukha ay mahimbing itong natutulog ngayon sa aking tabi. Uncle Ryder, mahinang tawag ko sa kanya, malapit sa kanyang tenga. Sagot nito habang nakapikit ang mga mata. Anong nangyari kagabi? Nahuli ba sila? Tanong ko saka bumangon. Doon naman to nagmulat ng mga mata. Nasa kulungan na silang lahat ngayon. Wala nang mananakit sa'yo at hindi ka na dapat matakot. Paninigurado nito na ngayon nakatitig na sa aking katawan. Bumaba rin tuloy ang tingin ko sa aking sarili. Manipis ang sandong suot ko at wala akong suot na bra. Sinong nagpalit sa akin? Tanong ko nang makitang iba na ang suot ko. Si nanay. Sagot niya. Wala na bang masakit sa'yo? Dapat ba tayong magpunta sa therapy? Na-trauma ka ba or what? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Umiling lang ako at muling humiga. Mabuti at pinayagan kang dito matulog. Tanong ko. Ngumisi lang ito na para bang nagmamalaki. They didn't know. Sabi nito. Napakagatlabi ako nang marinig ang accent sa boses niya. It sounds so sexy. Hinawakan niya ang aking kamay at inipit yun sa aking uluhan bago ko inibabawan. Uncle Ryder, baka mahuli tayo. Pabulong kong sabi. Ngunit sa halip na matakot siya at huminto ay sinunggaban niya ako ng mainit na halik. Kusang bumigay ang aking katawan at nagpaubaya sa kanya. Bumaba ang kanyang kamay sa loob ng manipis kong shorts at hinanap ang aking perlas bago yun nilaro. Napaliyad na lamang ako sa sarap na hatid noon. Panay ang daing ko sa bawat paglalaro niya. Tama na. Nanghihinang bulong ko kasabay ng pagsabog sa kanyang daliri. Hinihingal kong iniyakap ang parehong binti sa kanyang bewang. Sigurado ka ba? Mapanuksong tanong niya sa akin. Hindi ko magawang sumagot agad. Hindi ko maitatangging masarap nga ang ginagawa sa akin ni Uncle. Tumango ako bago siya siniil ng halik na agad niyang tinugunan bago marahang minasahe ang aking hinaharap. Natigilan kami nang may kumatok sa aking kwarto. Ayla, gising ka na ba? Kamusta ka na? Boses yun ni Lola. Nagkatinginan kami ni Ryder at sabay na napangiti sa kalokohang nagawa. Opo, Lola. Ayos lang po ako. Lalabas na rin po ako mamaya, may ginagawa lang. Kaswal na sagot ko na parabang walang nakapatong sa aking ibabaw. O siya sigit para makapag-agahan na tayo. Nasaan kaya ang uncle mo? Hindi ko mahagilap. Mag-aalmusal na eh. Sabi ni Lola. Napadiin naman ang kapit ko kay Uncle Ryder na mahina nitong ikinadaing. Baka po nagja-jogging si Uncle. Sagot ko na lamang at nakahinga ng marinig ang papalayo niyang mga yabag. Kamunti ka na tayong mahuli. Mahinang bulong ko. Mahinang natawa lamang ito na parabang hindi natatakot. Matakot ka naman. Pananakot ko pa. Itinula ko na siya at bumangon at baka saan pa mapunta ang kalandian ni Uncle. Nang makalabas na siya ng kwarto ay saka ako nagtungo sa banyo para maghugas at maghilamos. Masarap talagang gawin ng bawal. Mahinang bulong ko sa sarili habang nakatingin sa refleksyon ng aking mukha sa salamin dito sa banyo. Paglabas ko ay nadatnan ko silang nasa hapag na. Mabuti naman at lumabas ka na. Tara na't kumain na tayo. Sabi ni Lola nang makita niya ako. Tumangulang ako at umupo sa dating pwesto. Sigurado ka ba, Apo, na wala namang masakit sa iyo? Tanong ni Lolo. Opo, wala naman bukod sa pisngi ko. Wala na po. Magalang kong sagot bago kumain. Nga pala, Uncle Ryder, naalala ko, kaninong sasakyan ang sinakyan natin kagabi? Kunot noong tanong ko sa kanya. Halos mabulunan naman to at hindi makatingin. Hiniram ko. Iwas tinging sagot niya. Tumango na lamang ako kahit hindi ganun kakumbinsido. Apo, baka bumisita rito ang mga magulang mo mamaya para dalawin at kamustahin ka. Napatingin ako kay Lola nang sabihin niya yon. Mabuti naman po at alam nilang nangyari. Mapait kong sabi. Akala ko nakalimutan nilang may anak sila at halos maging kabayaran ng utang nila. Hindi yan totoo. Nag-aalala sila sa'yo. Singit ni Uncle Ryder.
Napayuko na lang ako't napairap. Huwag ka nang magtampo sa mga magulang mo, Ayla. Mamaya gusto mo bang samahan ako sa palengke? Tanong ni Lola sa akin. Nagkatinginan kami ni Uncle Ryder at pasimple itong tumango. Sige po, sasama ako. Sagot ko na lamang sa matanda sa katinapos ng pagkain at nagkulong sa kwarto. Iniisip ko kung papaano ko nga harapin ang mga magulang ko na siyang nagtapon sa akin dito. Nang makarating kami sa palengke, ay kung saan-saang tindahan na dumaan si Lola. Ano ho bang bibili nyo? Tanong ko habang nakasunod sa kanya. Maraming tao at medyo siksika na. Karne at mga sangka para sa iluluto kong putsero at kaldereta. Sagot naman niya sa akin saka inabot ang mga naunang pinamili. Lola, may itatanong ako. Bakit ngayon ko lang nalaman ng tungkol kay Uncle Ryder? Hindi ko mapigilang itanong. Nagtataka pa rin ako kung papaanong bigla siyang sumulpot bilang uncle ko. Basta'y uncle mo siya, wag nang maraming tanong. Iwas singing sagot ni Lola na siyang ipinagtaka ko. Kahit yata bata hindi maniniwala sa sagot niya. Nagtataka lang naman ho ako, Lola. Mahinang sagot ko. Matapos mamalengke, umuwi na kami. Wala si Uncle Ryder nang makauwi kami. Nang hapon ay katulad ng sabi ni Lola, dumating sila Mommy at Daddy. Kamusta ka rito, anak? Are you okay? Wala ka namang galos, anak? Bungad na tanong sa akin ni Mommy matapos yumakap. Ayos lang po ako. Bakit kayo napadalaw rito? Para makita kung buhay pa ako? Diretsyong tanong ko. Sinamaan naman ako ng tingin ni Mommy. Nandito kami para personal ka ng sunduin at kausapin si Ryder. Seryosong sabat ni Daddy. Napakunot naman ang noo ko. Dapat ay matuwa ako sa pagsundo nila pero para akong nadismaya. Agad? Bakit naman po? Ano pong sasabihin niyo kay Uncle Ryder? Tanong ko sabay tingin sa lalaking ngayon tahimik na nanonood sa amin. Bakit? Ayaw mo bang bumalik ng Manila? Singit ni Mommy. Nagdalawang isip naman ako. Gusto kong manatili rito dahil nandito si Uncle Ryder. At isa pa, tahimik dito. Malayo sa gulo at sa maingay na syudad. Tahimik kaming nagsalo-salo sa hapagkainan. Nang matapos ay kami ni Mommy ang naiwan para iligpit to. Samantalang umalis si Uncle Ryder at Daddy. May pag-uusapan daw. Ito na sigurong pagkakataon ko para tanungin si Mommy sa mga gumugulo sa akin. Mommy, nagtataka ako kay Uncle Ryder. Bakit ba bigla na lang siyang sumulpot at nakilala ko bilang uncle ko? Nagkita na kami sa bar noon eh. Tapos sunod dito at nakilala siyang uncle. Ang hirap pagtugma-tugmain. Dapat noon pa sinabi niyong pamangkin niya ako. Naguguluhang tanong ko. Matagal na itong palaisipan sa akin. Lalo pat may nangyari sa pagitan namin. Kung pamangkin niya ako, dapat ay pigilan niya ang sarili niya. Hindi mo siya totoong uncle, anak. Pangungunang sabi ni Mommy na ikinabigla ko. Po? Ano pong ibig niyong sabihin na hindi ko totoong uncle si Uncle Ryder? Kunot ang noong tanong ko sa pagkalito. Noong magkaroon kami ng problema ng daddy mo sa pagkakalulong niya sa sugal at pagbantaan siya humingi ang daddy mo ng tulong kay Ryder na siya namang business partner niya. Ginawa naming dahilan ng katigasan ng ulo mo para ipadala ka rito sa probinsya para nang sa gayon ay mabantayan ka ni Ryder. Paliwanag ni Mommy. Para namang hindi magawang iproseso ng utak ko ang mga naririnig. Niloloko nila ako? Pakiramdam ko ay iyon ang nangyari. Salamat kay Ryder dahil siyang tumubos ng utang ng daddy mo at iniligtas ka sa kamay nila. Kaya gusto sana naming maikasal ka sa kanya bilang utang na loob at kabayaran na rin sa tulong niya sa ating pamilya. Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Mommy. Para yatang hindi ko masikmura ang huling sinabi niya. Ipakakasal niyo ko bilang kabayaran? Hindi makapaniwalang tanong ko at pagak na natawa. Anak niyo pa ba ako? Hinawakan ni Mommy ang kamay ko ngunit inalayo ko yon. Para din naman si kabubuti mo yun, anak. Nakikiusap nitong sabi. Umiling naman ako. May gusto ko kay Uncle. Hindi mali. Kay Ryder.
Pero hindi yun sapat na dahilan para ikasal kami dahil lang sa pamalit ako. Dahil lang sa pagiging bayad o utang na loob ko. Mommy, kung ikakasal man ako, gusto ko mahal ko ang taong yun, hindi dahil sa ibang bagay. Mariin kong sabi habang unti-unting nadudurog ang aking puso. Hindi ko akalaing kaya nila akong pangunahan sa buhay ko para sa hinaharap. Tumakbo ko papunta sa aking kwarto at doon nagkulong. Kusang tumulo ang mga luha ko. Kaya pala ganun ang pakiramdam ko kay Ryder dahil hindi pala totoo ang lahat. Kaya pala ganun na lang niya akong galawin dahil hindi niya ako kadugo. Hindi ko na malayang nakatulog ako dahil sa pag-iyak at pagod sa mga narinig. Nalimpungatan ako nang marinig ko ang pagbukas ng nakalakong pinto. Madilim ang ilaw ngunit sapat ang liwanag mula sa labas ng aking bintana para makita kung sino ang lalaking pumasok. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa seryosong boses. Isa pa siya, niloko rin niya ako. Let's talk. Mahina ngunit baritonong boses na sabi nito na kahit sinong makaririnig ay makararamdam ng sabik. Anong pag-uusapan? Tungkol ba sa kasinungalingan niyo? Sarkastikong tanong ko't umupo mula sa pagkakahiga. Nilak niya ang pinto bago naglakad papunta sa aking kama at umupo sa aking tabi. Ginawa namin yon para sa kaligtasan mo. Marahang sabi nito. Pwede niyo namang sabihin sa akin at hindi kailangang paniwalain sa mga kasinungalingan. Alam mo bang nararamdaman ko ang guilt sa tuwing may nangyayari sa ating hindi dapat ginagawa ng mag-uncle? Wala ka man lang sinasabi sa akin. Tinanong ko kayo pero iniiwasan yung sagutin. Asik kong sabi. Nang tingnan niya ako ay malamlam ang kanyang mga mata. I'm sorry. Mahinang sabi nito. Alam mo rin bang tungkol sa plano nila Mami at Daddy na pagpapakasal ko sa iyo bilang kabayaran? Bilang kapalit sa utang na loob? Tanong ko. Seryosong nakatitig sa mga mata niya. Bumuntong hininga siya bago tumango. Yes, yan ang kasunduan simula pa lang. Napaatras ako dahil sa narinig. Simula pa lang? Plano na nila't wala akong kamalay-malay. Niloko niyo ako. Galit kong sabi sa kanya at tinuro pa siya sa kaumiling-iling. Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo akong pakasalan? Tanong niya na nakakunot ang noo. Natawa ako ng pagak sa tanong niya. Naiintindihan mo ba yung tanong mo at punto ko? Ayokong magpakasal dahil sa dahilan niyo. Higit sa lahat, sa taong hindi ko sigurado kung mahal nga ba ako. You didn't love me? Tignan lang natin kung pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, masabi mo pa yan. Seryosong boses na sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ko. Nawala ang galit o inis na nararamdaman ko at napalitan ng kaba at pagkasabik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ngumisi ito matapos akong itulak pahiga at inibabawan. Inalis niya ang maiksing shorts na aking suot at pinunit ang manipis na telang nakatakip sa pribadong parte ng aking katawan. Ryder! Hiyaw ko sa kanya. Stop me if you don't want. Hindi kita pipilitin. Sabi nito't inalis ang pang-itaas na damit. Bago idinikit ang kanyang katawan sa akin at ipinasok ang ulo sa ilalim ng suot kong damit. At parang batang nilaro ang bundok ko. Sa gabal. Mahinang reklamo niya at pinunit ang aking damit. Mabuti na lang at wala akong suot na pang-ilalim sa itaas. Napasabunot ako sa kanyang buhok nang ibuka niya ang aking hita at walang pasabing ipinasok ang kanyang alaga sa aking lagusan. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa sakit na hatid noon. Masakit, Ryder. Hiyaw ko nang tuluyan niyang maipasok ang sarili sa akin. Hindi ko alam kung papaano ang nangyari at nauwi kami sa mainit na pag-iisa ng aming katawan. Shh! Mawawala din yan. Magiging marahan ako. Pagpapagaan ng loob niyang sabi. Pagkatapos ay mabagal na umulos sa aking ibabaw. Napapikit ako nang mapalitan ng sakit ng sarap. Napapadaing ako at sinasabayan na ang bawat galaw niya. Kinaumagahan ay nagising ako na para bang binugbog ang aking katawan sa sakit at kirot noon lalo na sa aking ibaba. Nang ibaling ko ang aking tingin sa aking tabi ay mahimbing ang tulog ni Ryder habang nakayakap sa aking bewang. Napakarupok ng katawan ko.
Tuluyan na nga ba akong nahulog sa larong sinimulan namin? Ang sabi ko'y hindi ako sigurado at ayokong magpakasal sa kanya. Ngunit bakit kusang bumigay ang katawan ko sa kanya? Naguguluhan tuloy ako sa nangyayari. Bumangon na ako't naligo dahil lagkit na lagkit ang pakiramdam ko. Sakto namang paglabas ko ay gising na rin si Ryder. Kamusta ang pakiramdam mo? Sa halip na good morning ang bungad, ay iyon ang tanong niya. Tatanungin mo ko niyan pagkatapos mo kong hindi tigilan? Taas ang isang kilay kong tanong sa kanya. Sinenyasan naman niya akong lumapit. I'm sorry. Masakit pa ba? Tanong niya matapos akong ipaupo sa kanyang hita at niyakap ako sa bewang. Tumango naman ako. Hinalikan niya ang aking noo at saka niyakap ng mahigpit. Tungkol sa pinag-usapan natin kagabi, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong niya na siyang ikinasalubong ng kilay ko at inalis ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi porket may nangyari sa atin, nagbago na ang isip ko. Matigas kong sabi bago siya iniwan sa aking silid. Saktong paglabas ko ay nakasalubong ko si Mami. Hindi pa pala sila umaalis. Good morning anak, kamusta ang tulog mo? Tanong sa akin ni Mami. Ayos lang po, kailan po kayo aalis? Tanong ko. Mamayang gabi pa. Tumango na lang ako saka siya nilagpasan. Hindi ko pa rin matanggap ang ginawa nila. Pinagkanulo nila ang sarili nilang anak. Nasa terrace ako ng umagang yon para magpahangin nang biglang may kumalampag sa aming gate. Nang tingnan ko ay nakita ko si Gio. Kinawayan ko ito at nilapitan. Kamusta? Pasensya na kung pagkatapos ng nangyari hindi na kita nakausap ah. Pasensya ka na rin kung nadamay ka pa sa gulo. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Ngumiti naman to sa akin at umiling. Ano ka ba? Huwag kang humingi ng pasensya dahil ayos lang yun at wala ka namang kasalanan. Napakabait talaga nito. Mabuti na lang at nakilala ko siya at naging kaibigan. Nga pala, napadalaw rin ako dito dahil gusto ko sanang ayain ka mamaya. Isinara kasi nilang batis dito para i-renovate ang ibang parte at mas gumanda. Mamaya ulit nila bubuksan dahil nga piyesta. Gusto sana kitang ayain pumunta kasama ko. Halos alanganin at nahihiya niyang tanong. Ngumiti naman ako at tumango. O sige ba, magkita na lang tayo doon. Aayain ko na lang si Ryder. Nagtataka man siya marahil sa hindi ko pagtawag ng uncle ay hinayaan na lamang niya at nagpaalam dahil pupunta pa ito ng bukid. Nang pumasok ako sa loob, ay nakasalubong ko si Ryder at masama ang tingin nito sa akin. Bakit mo kausap ang lalaking yun? Bakit? Bawal ba? Tanong kong pabalik. Yes, because you're mine. Hindi ka na pwede sa iba. Mariing sabi nito na ikinangisi ko. Asa ka namang susundin kita? Hindi pa nga ako pumapayag sa kasal na alok mo, inaangkin mo na ako. Mayabang kong tanong sa kanya na mas ikinadilim ng tingin niya. Natutuwa talaga ako kapag nagagalit siya. Anyways, sabi niya bubuksan ng batis mamaya. Gusto kong pumunta. Samahan mo ko. Hindi ko alam kung saan yun bakit hindi ka sa kanya sumama? Siguro naman alam niya yun. Sarkastiko nitong sabi na halos ikausok ng ilong ko. O sige, hindi na. Sa kanya na lang ako magpapasama. Inis kong sabi at takmang lalagpasan na siya nang hilahin niya ako at yakapin. Hindi ko naman magawang gumalaw dahil sa ginawa niya. Just kidding. Sasamahan kita at hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Mahinang sabi nito. Malapit sa aking tenga. Dahilan para magbigay yon ng kiliti sa akin. Ang puso ko naman ay hindi mapakali sa simpleng ginagawa niya. Napatingin ako sa paligid at napahinga nang makitang walang tao. Nang sumapit ang hapon, ay nagbihis na ako. Sa ilalim ng suot ko ay isang bikini na kulay itim. Tara na? Tanong ko pagkalabas. Mukhang handa na rin to. May dala rin tong bag. Marahil ay naroroon ang gamit kagaya ng sa akin. Let's go! Aya nito at ito na rin ang nagpaalam sa mga magulang ko. Lalakarin lang natin? Tanong ko. Tumango naman to. Para naman mailakad-lakad mo ang paa mo. Pero kung hindi mo kaya, pwede naman kitang buhatin. Nakakalokong sabi nito. Sinamaan ko naman ng tingin. Halos mahigit 10 minuto't narating din namin ang sinasabi nilang batis. Napangiti ako nang makitang maraming palamuti bago ang papasok. Malinis ang tubig.
Rinig ko rin ang tubig na bumabagsak sa ibaba. May mga taong nagsasayang naliligo. Naiinggit tuloy ako at gusto ko na ring lumusong sa tubig. Wow! I like here. Ang ganda! Hindi mapigil ang komento ko. Pero mas maganda ka. Mas gusto kitang dalhin at ikulong sa lugar kung saan ako lang makakakita at matititigan kita. Napalingon ako sa kanya nang sabihin niya yon. Kumalabog naman ang puso ko at hindi mapakali sa pagtibok. Shut up! Enjoy na lang natin to. Iwas tinging sabi ko at nagpauna na. Gio! Sigaw ko nang matanaw ko siya. Napatingin naman to sa akin at ngumiti saka lumapit. Mabutit dumating ka. Akala ko hindi ka na darating eh. Sayang at masaya rito. Sabi nito sabay libot ng tingin. Natigil ang mata niya kay Ryder. Don't mind him. Mahinang sabi ko. Inilapag namin ang gamit sa may cottage. Huwag kang lalayo sa akin. Bili ni Ryder sa akin matapos niyang lumapit. Tumango na lang ako para hindi kami mag-away. Stay here. Hahanap lang ako ng banyo. Sabi niya. Tumango ako ulit bago siya tuluyang umalis. Gio, may tanong ako. Mabilis kong tanong sa lalaki nang kaming dalawa na lang. Ano yun? Naguguluhan kasi ako sa nararamdaman ko eh. Hindi ko maintindihan. Paano kung hindi mo na malayang nahuhulog ka na pala sa isang tao? Pero naglihim siya sa'yo at pakiramdam mo pinagtaksilan ka. Siya at ng pamilya mo. Balak pa kayong ipakasal sa isa't isa pero dahil lang yun sa kabayaran ka ng ginawang kabutihan ng taong yon. Dun sa pamilya mo. Anong mararamdaman mo? Anong gagawin mo? Paano mo masasabing mahal mo siya? Mahabang sabi ko. Halos kapusin pa ako ng hininga sa pagmamadaling baka makita at marinig niya mga sinasabi ko. Ang hirap naman ng sitwasyon na yan. Pero isa lang ang masasabi ko. Masasabi mong mahal mo nga ang isang tao kapag handa mo siyang tanggapin, patawarin, at kaya mong ibigay ang lahat para sa kanya. At kapag naramdaman mo ring kulang ka kapag wala siya. Nakangiting sabi nito sa akin at bahagyang ginulo ang buhok ko. Si Kuya Ryder ba yan? Napakaswerte naman niya sa'yo. Mabait na tao siya. At alam kong may dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Kaya ko ba siyang patawarin? Oo. Sadyang pinoproseso ko lang ang lahat sa isip ko. Handa akong pakasalan siya basta sigurado lang ako na mahal ko siya. At ganun rin to sa akin. Kayang ibigay ang lahat? Naisuko ko nang ang sarili na ipinangako kong sa lalaking mapapangasawa ko lang ibibigay eh. Tama! Mahal ko siya! Napalakas kong sabi nang makumpirma ang nararamdaman. Natawa siya sa akin. Umamin ka na bago pa mahuli ang lahat. Sabi nito at iniwan ako. Ang tanong, mahal din ba niya ako? Parehas ba kami ng nararamdaman? Mabilis kong hinanap ang CR na sinasabi niya. Nang makarating ako ay wala naman to sa loob. Ngunit natigilan ako nang mapatingin sa tagong gilid ng CR. Napakunot ang aking noo at tiningnan yon. Napatakip ako sa aking bibig sa nasaksihan. Kasama ni Ryder si Isabel at para bang wala ng bukas na naghahalikan. Napahikbi ako at mukhang narinig nila yon. Gulat na napatingin sa akin si Ryder at itinulak ang babae para sana habulin ako nang mabilis akong tumakbo palayo sa kanya. Ayla, wait! Sigaw niya sa aking pangalan ngunit hindi ko siya nilingon. Masyado akong nasaktan sa nakita. Bakit ngayon pa kung kailan alam kong mahal ko na siya? Saktong paglabas ko ng lugar ay nahabol niya ako at hinawakan sa braso bago iniharap sa kanya. Bakit ka umiiyak? Tanong niya na pag akong ikinatawa. May saltik ka ba? Tatanungin mo ko niyan matapos kitang mahuling nakikipaghalikan sa iba? After you say those words to me, matapos mo akong paasahin tapos makikita kitang ganon? At tatanungin mo ko kung bakit ako umiiyak? Manhid ka ba, Ryder? Sunod-sunod kong tanong at sumbat sa kanya. Akala ko ba hindi mo ako mahal? Mahinang sabi nito. And that's enough for you to do that? Hindi ka ba marunong maghintay? Ang sabi ko, hindi ako magpapakasal sa isang taong hindi ko sigurado kung mahal ko. And you didn't get that? Emosyonal kong tanong sa kanya. Niyakap niya ako ngunit nagpupumiglas ako.
Siya ang humalik sa akin. Hindi ko siya hinahalikang pabalik. Believe me. Pakikiusap nito sa akin. Umiling ako at itinulak siya. You like her? Eh di dun ka na. Kung hindi sana una pa lang hindi mo na siya pinalapit sa'yo. Sayang eh. Kung kailan sigurado na ako saka mo naman ako sinaktan. Pagkatapos kong sabihin yon, ay malakas ko siyang itinulak at tumakbo na para bang hinahabol ako. Nanghihina akong napahinto nang nasa tapat na ng bahay. Baby, anak, bakit ka umiiyak? Boses yun ni Mommy. Nag-aalala at agad naman akong dinamayan. Umuwi na po tayo, Mommy. Mahinang sabi ko at niyakap siya. Ayoko na siyang makita. This is my first time to fall in love. Oo na, talo na ako sa larong sinasabi niya. Nahulog na ako at minahal ko na siya. Nang oras din yun ay umuwi kami. Pagkarating sa aming mansyon ay nagkulong ako sa kwarto at hindi na kumain ng hapunan. Kahit na anong katok nila sa aking kwarto. Malalim ng gabi nang magising ako dahil sa gutom. Bumangon ako at lumabas ng kwarto para bumaba. Laking gulat ko nang makarating sa sala. Sa mahabang sofa ay naroroon ang lalaking tinakbuhan ko, natutulog. Ryder? Patanong kong tawag at lumapit sa kanya. Unti-unti namang nagmulat ang mga mata niya. Agad siyang napabangon nang makita ko. Ayla, baby, I'm sorry. Nandito ako para suyuin ka. Please baby, don't leave me. Pagsusumamo nito. Mula sa tulong ng ilaw ay kita kong pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko siya gusto. Nagpunta siya doon at inabangan ako at hinila. Nagulat ako nang halikan niya ako matapos magtapat sa akin. Ikaw lang naman ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko, Ayla. Maniwala ka. Napapikit ako ng mariin at hinayaang tumulong muli ang aking mga luha. Aamin na rin sana akong gusto kita at mahal kita. Pero iyon ang ibinungad niyo sa akin. Payag na akong magpakasal, Ryder. Hindi dahil sa may utang na loob ang pamilya ko sa'yo. Kung hindi dahil mahal kita at gusto ko. Naiintindihan kong paliwanag, tumango naman siya. Please, don't break my heart again. Huwag mo na ulit akong sasaktan. Pakikiusap ko. Sunod-sunod naman ang tango niya. Yes, baby, I promise. Hindi ko sisirain ang tiwala mo at babasagin ang puso mo. I can't stand seeing you in pain. Mahal na mahal kita at takot akong mawala ka. Mababang boses na sabi nito. Damang-dama ang sensiridad doon. Mahal na mahal kita, Uncle Ryder. Biro ko matapos pahiri ng luha. Pakasal na tayo? Silly woman. Paghandaan muna natin. I want the best wedding for you. Sagot niya at hinalikan ako sa labi. Mabuti na lang at nakilala kong lalaking to na hindi lang pagmamahal ang kayang ipadama, kung hindi pati na rin ang iba't ibang emosyon. Ganito pala ang pag-ibig. Paglalaruan ka muna bago mo mapagtantong, siya na nga ang para sa'yo. Wakas!